Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 1 April 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Kawikaan, Chapter 8. Papuri sa Karunungan. Basa. Kawikaan, Chapter 8, verse 1. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig na unaway hindi pa ba napakinggan? Pakisabayan ako ng basa guys, para pare-pareho tayo dito matuto. Ulitin ko ha, Kawikaan chapter 8 verse 1. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Verse 2, nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Verse 3, nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan, nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Verse 4, kayo'y tinatawagan ko tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Verse 5, kayong walang nalalaman ay mag-aral ng maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Verse 6, salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Verse 7, pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako'y nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Verse 8, itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong pinililit. Ano yung pinilipit? Ulitin ko verse 8 guys. Kawikaan chapter 8 verse 8. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Verse 9, ito ay maliwanag sa kanya na may unawa at sa marunong ito ay pawang tama. Verse 10, payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, Sa verse 9 guys, sa verse 10, payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Verse 11, pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Verse 12, ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot, karunungan. Verse 13, ang paggalang at pagsunod, kayawi ay naglalayo sa kasamaan, ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan. Sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Verse 14, mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, ganoon din naman unawat kapangyarihan. Verse 15, dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Verse 16, talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan dangal nila at pagdakila. Verse 17, mahal ko silang lahat na aking nagmamahal kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Verse 18, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Verse 19, ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Verse 20, ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Verse 21, ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Verse 22, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una. Tingnan mo guys yung verse 22. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Verse 23, matagal ng panahon ng anyuan niya ako bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Verse 24, kaya nga lagi kong tinatanong sino po ba gumawa sa inyo, Father God? Lagi ko talagang tinatanong yan. Pero dito, matagal ng panahon ng anyuan niya ako bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Kaya nga ibig ko sabihin, mayroon pa talagang mas nauna pa kay Father God. Verse 24, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Verse 25, wala pa ang mga burol, ganon din ang mga bundok nang ako ay isilang ito sa San Sinukob. Kaya nga very complicated talaga guys, yung
yung paggagawa ng mundo. Pero mo ginawa tayo sa alabok, pero may mas nauna pa pala sa atin. Yun nga, ginawa si Father God, diba? Okay, wala pa, verse 24, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Verse 25, wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. So, sino yung ni Father God? Kaya nga lagi ko, ang lalim talaga ng tanong ko sino gumawa kay Father God? Verse 26, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Verse 26 guys, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Kaya nga, sino po ba ang gumawa sa inyo, Father God? Verse 26 ulit guys, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Verse 27, nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Napaka-complicated guys, kung ito yung pagbabasihan natin, nauna pa siya sa sanlibutan kasi siya nga ang gumawa, diba? So, sino ang gumawa kay Father God? Lagi ko talagang tinatanong yan. At sino yung mga sinaunang naglikha sa kanya? Sino yung mga sinaunang ancestors na gumawa kay Father God? Okay, ulitin ko yung verse 27. Kawikaan chapter 8 verse 27, nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Verse 28, naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Ano naman to guys? Justified naman ito na nauna talaga si Father God. Pero ang tanong nga kasi nga diba ginawa nga tayo galing sa alabok, pero ang tanong nga kasi, sino yung lumikha sa kanya? Sino yung lumikha kay Father God? Kasi nandoon na siya bago pa yung lahat ng itong nakikita natin sa mundo Pero sino ang gumawa kay Father God? Yun talaga ang lagi kong tinatanong. Verse 28, naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Kasi nga guys, siya nga ang gumawa ng lahat ng yan So, natural, nauna na siya, nandoon na siya. Kaya lang, ang tanong nga, sino ang gumawa sa kanya? Verse 29, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Verse 30, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain, ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Verse 31, ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Verse 32, at ngayon aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Verse 33, upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo, huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Verse 34, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. How I wish, Father God, matitigan ka namin talaga. Kasi sa panahon namin ngayon hindi na natin nakikita si Father God. Mapalad sila Moses nung araw. Diba kasi nakikita talaga nila. Sila Elijah, yan. Yung mga yan. So, mapapalad yung ibang propeta kasi nung araw nakikita nila si Father God. Verse 35, pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakantahan. Verse 36, Kawikaan chapter 8, verse 36, ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Bukas na itong chapter 9 guys. Mahahaba yung mga yung mga chapter ng kawikaan. Hindi katulad ng awit. Sobrang iiksi ng iba. Okay, bye everyone. God bless.